So for our next discussion, guys, let's know more about this non-profit organization that's dedicated to empowering Filipino actors. Actually, isa po akong miyembro ng grupong ito. It was founded in May 2020, officially known as Actor, League of Filipino Actors, and it is guided by the professionalism and humanitarian values, aiming to foster a vibrant community for actors who are not only skilled in our craft, but also championing for our culture and advocates for positive change. Our organization, Actor, also played a pivotal role in the passage of the Eddie Garcia Bill into a law, which enhances the rights and welfare of actors and entertainment workers. Kaya guys, to know more about the organization, please welcome on stage our president for Actor, League of Filipino Actors, Ms. Iza Calzado Wintle. Next up, we have the chairman of Actor League of Filipino Actors, Mr. Dingdong Dantes. Please sit down. Magandang hapon po. Hapon na, di ba? Hapon? Tanghali, hapon po sa inyong lahat. Bakit po nung ako yung pumasok, hindi po kayo naghiyawan? Bakit po nung ang gwapo yung pumasok, iba po yung hiyawan? Stunned sila sa'yo, walang masabi. Mahal ko po kayo mga kapwa babae ko nandito. Chair, kilig na kilig sila sa'yo. Bumati ka naman. Kala mo lang yun. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng nandito. Excited na kaming makipagkwentuhan kay Jasmine. Oo, at ibahagi, magandang tanghali, hapon sa'yo. Hapon, tanghali sa ating lahat, hindi ba? Mas nagising talaga sila nung dumating kayong dalawa sa stage. I'm so happy. Ayan na buhay ng dugo natin, di ba? So, kukwentohan na namin kayo. Okay. Our president, Ms. Iza, yes, and our chairman. Our secretary. Thank you so much. Yes, kami-kami rin po ang bumuo ng grupong yon. Kami-kami lang po ito. Opo. So, dahil nga doon dahil tayo-tayo lang ito, paano ba ito nagsimula? Paano natin to binigyan ng buhay? Okay. So, gaya po ng nasabi ni Jasmine kanina, ito pong Actor League of Filipino Actors was founded in May 2020. Sa kalagitnaan po ito ng pandemya. Di po ba? Di ba lahat po tayo takot, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga buhay natin, sa trabaho natin. So, dahil in the midst of that fear and not knowing, the uncertainty, nagtawagan po kami, nila Dingdong, nila Agot, sabi namin, baka oras na para magkaisa tayo, para tignan natin saan papunta ang industriya natin, ang kapakanan ng kapwa natin, aktor, at ng ating mga sarili. Hanggang sa bumuo po kami ng initially, 26 po, nag-Zoom kami. Di ba? Uso nun yung Zoom. Di ba? Hangout na naman. Oras-oras kayo nag-Zoom. Ayan kami. Yan kami nung pandemya. Ayan. At simula po sa 26 actors, kami po ngayon ay 300 and growing na po ang aming members na kasama ngayon. So, nag-umpisa lang po sa kwentuhan, at inisip kung ano ang gusto natin na vision natin para sa industriya. At doon na po nagmula ang kung ano ang nakikita nyo ngayon sa social media at ang ikikwento namin sa inyo. Chair, meron po ba kayong gustong idagdag? Oo, so yung kwentuhan na yun talagang nagbunga. Sabi nga ni Iza, umabot na ngayon sa mga around 300 and growing. Pero siguro ang pinakamahalaga rin na nagbunga doon ay yung samahan namin na meron kaming isang gustong puntahan at patunguhan, isang vision, isang goal na malinaw sa atin. Kasi syempre nung panahon na yon, pinag-uusapan natin yung mga challenges, di ba? Pinag-uusapan natin yung mga problema. So ang tanong natin sa isa't isa, saan ba natin gustong pumunta? Ano ba ang estado ng isang aktor na gusto nating makamit, di ba? So then we figured out that we all want to go towards that direction of becoming proud actors. So parang yun yung state ng isang pagiging aktor na gusto nating mapuntahan. Proud. Pag sinabi mong proud, ano ba yung proud? So
probably... Mayabang ba yun? Oh, Ano hindi, ba yun? hindi naman Proud. mayabang. Oh, Pag proud. sinabi Ano ba mo- yung proud? Oo, pag sinabi mong proud, ikaw ay isang empowered actor, ikaw ay isang professional actor, ikaw ay hindi lang basta-basta professional, but you are a proud professional performer. So yun yung estado na gusto nating marating. And how to build that, syempre, mas mahalagang hindi ka lang nag-iisa. You have to be part of a community. Kailangan may pagkakaisa. Oo, may community ka. At Yes. ito na yung community natin, a community of dignified, a community of empowered, proud professional performers. That focuses on craft, character, and Yeah. community. Yes. Oh, may tatlo kaming C. Oh, meron kaming ganon. And on top of that, meron kaming mga goals na gustong ma-achieve para sa mga miyembro namin na mula nga 26, naging halos 300 na. Kaya sa mga, ano ba ang ating goal sa pagbuo nitong grupo na ito? Para saan ba ang grupo na ito? Sa ating mga miyembro, ano bang goal natin? Okay, so again, building on yung proud actor, nakabase ang goals dun sa 4 na pillars ng organization. So the 4 pillars are, of course, gusto natin maging paragons of professionalism. Yung professionalism, parati po talaga naming binibigyang diin yan. Gusto nating maging cultural champion. Di ba? Yes. So anything about being a champion of our culture. We also want to be nation builders, di ba? Kailangan may ambag tayo sa Society natin, sa ating correct. bansa. Pero higit sa lahat, we also want to be the protector of our community. So, having said all those, yung mga programa, dito talaga umiikot yung mga benefits for our members. And katulad ng anong klase mga programa, Yes, Iza? of course. Umpisahan na natin ang program Eto na natin. nga. Ito na pala. Habang pala nagsasalita kami, nangyayari sa likod. Hi, Vicky. Thank you. Okay, our programs. Meron, of course, ang benefits natin. Mahalagang mahalaga. Nag-establish na po tayo ng Actor Help Desk. Anong meron sa help desk, Di mo Miss alam? Iza? Please explain sa mga hindi pa miyembro ng Kaya aktor. umpisa natin sa, syempre gusto natin bigyan ng benefits ang mga members kasi isipin na, bakit ako magme-member? Ang mahalaga ngayon, we want to build the community and protect the community, gaya nga ng sinabi ni Chair Dong. Ngayon, meron tayong free HMO para sa ating mga Wow. members. Malaking bagay po ito. And then this is through Liberty Insurance. At kadalasan, hindi Sure. ba hindi ito nakukuha dahil tayo individual Yes, freelancer? freelancers. Hindi siya top of mind, lalo na parang hindi naiisip until magkasakit, tapos biglang may isip mo, wala akong pambayad nito, kulang, ganito. And we are getting 50,000 pesos worth of insurance per person, Wow, per ang member laki po ito, nun. per Yeah. year. Laking tulong Yeah. nun. Chair, please Totoo yan. share more about this. Kasi bilang mga freelance workers, wala naman po mga employer na sasagot ng ating ng mga social benefits. So Correct. kumbaga nasa responsibilidad na natin para magkaroon tayo ng sarili nating mga health insurance, etc. So this is one of the things that we provide as an organization. Una, sabi namin, we just want to provide that access. Halimbawa, alam naman po natin na yung PhilHealth Consulta ay para sa ating lahat ng mga Pilipino. Libre po yan, di ba? We get 1,700 per person per year. So, minsan, marami pong mga hindi pa nakakaalam niyan, di ba? Uy, libre pala para sa atin yan sa gamot, para sa annual physical exam. So, one of the goals of the organizations before was just to provide that access. Doon nagsimula. Para Basic, mapadali, basic. Sa lahat naman ng magagawa, lahat ng Pilipino kailangan yan. But we decided to push it further. Sabi, hindi, why not look for partners? Kasi di ba, sarap tayo, as artists, we are collaborators. Let's look for partners na po pwedeng magbigay ng mas magandang social benefit para sa ating mga members. At doon pumasok yung partnership ng insurance. So, isang HMO siya kung saan bawat member ay makakakuha ng X amount of benefits per year. So, that's one. And Iza, maybe you'd like to talk about the school? Oh, and okay. So when we say welfare, okay. Yeah. Pag sinabi pong welfare, malawak po talaga yung welfare. Nandyan siyempre, hindi lang po yung ating physical health na kailangan. Nandyan din ang mental health. At Yes. nandyan din ang
ang protection, di ba? Yung social protection syempre sa ating working environment. I'd like to talk a bit about that part, and then yung mental health part, si Iza ay may napakagandang kwento tungkol doon. So, doon muna tayo sa protection, di ba? Sa protection sa aming trabaho. Nung nagsisimula po kami, isa sa mga issues ho talaga sa amin ay ang working conditions. Kasi for the longest time, we would work for 20 hours, minsan umaabot ng Beyond. 24 hours, and talagang medyo detrimental siya sa kalusugan ng ating workers. Kaya I think napapanahon talaga na nagkaroon ng isang batas that would protect all the workers in our industry. And I remember back then, si Toff, si Kong Toff, he was the chairman of that committee in Congress. Naalala ko, we would attend 6 hours na mga meeting na siya yung namumuno. Talagang hinihimay niya. Just for reference, ito yung Eddie Garcia bill. Yes. Hindi ba? Yes, So, that is now a law. Correct. dahil po doon, naging batas ang isang initiative na ito with the help, of course, of our lawmakers. At dahil dyan, nagkaroon na talaga ng protection. So, now that the law is in place, what is the role of the organization? So, ang role ngayon ng aktor ay, siyempre, siguraduhin na nai-implement ito at talagang nasusunod yung sinasabi ng batas. So, we also have, we are providing all the members with our help desk wherein kapag meron silang mga tanong na muna, clarifications about the law, or even maybe pag may konting paglabag o let's just say, lang sa let's just say kondisyon sa set. clarification na lang. We ensure na magiging protektado siya, and we will definitely link these concerns to DOLE. Si DOLE kasi ang agency that oversees Kumbaga this bridge law. ang actor. Yun yung bridge. So in a way, doon papasok yung pagiging protector of the community. Mahalaga siya kasi siyempre, sometimes if you encounter problems, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Yes. But by having an organization and by having a guild, siyempre parang in a way that's a certain level of protection. Aside from the Film Academy of the Philippines, which will serve as a greater protection later on. Pero ayoko na muna puntahan nyo kasi ilo-launch pa lang yun. Sa mental Industry-wide health din muna yun eh. tayo. Ilo-launch yun. Very Oo, exciting. oo. So, yun. Tapos yung sa Eddie Garcia bill, napaka-exciting din ang sasabihin ni Iza about mental health, Mental which is health, very, very yes. important also. Na napaka-importante sa trabaho natin. Thank you. Actually, napaka-importante po para sa ating lahat na pagtuunan natin ng pansin ang ating mental health, ang ating mental well-being. Kaya po, lalong-lalo na sa mga artista, alam nyo naman po, pag nakapanood pa lang kayo ng teleserye, hindi nyo po ba naiisip na, ano kayang pinagdadaanan nitong mga to pagkatapos ng eksena? Hindi po ba? Napakataas po. Yes, thank you po ate. Thank you for that engagement. I feel your energy. Thank you po. Na-appreciate yung work namin. Mahirap po bilang isang artista, bilang isang creative, no? Actually, all creatives really go through, it's really difficult mentally what we have to go through. So, we really wanted to provide, di ba, that support for our members. Kaya po, through Mind Nation, which is a well-being platform, isa po siyang app at they have services for anybody who has access to this app. Bibigyan po nila ang aming members ng unlimited psychotherapy. So, therapy sessions po with psychologists, and they also have nutritionists and fitness experts. So, tamang-tama po sa trabaho namin. So, tailor-fit po talaga ang partnership na ito. At mahalaga po ito kasi po, mahal. Mahal kumonsulta kahit sa mga doktor. psychologists. Siyempre, pag psychiatrist, discounted na lang kasi mas mahal pa po pag psychiatrist na. And this is very important because we really want to protect the well-being of our actors. Physical health, HMO, protected by the law, yes. But also, physical health, but the mind, our mental well-being has to be protected because hindi natin nakikita yan at madalas po, hindi nasasabi ng mga taong may pinagdadaanan na sometimes they don't even identify it. So, this is a very great partnership for us. So, there. Yeah, shout out sa Mind Nation. Hi, Yes, Mind thank you, Nation, Mind thank you. At Nation. Shout out sa Liberty Insurance. Maraming And salamat Nazi din. and Victor also our Yan. partner for... Pero bukod dito sa dalawang to na mabibigay natin sa mga miyembro, it's very helpful to have our insurances, our
therapy sessions as well. But other than that, in order to evolve ang ating craft, ang ating skills, ano ba ang makukuha din ng ating mga miyembro? Ano ba yung napoprovide natin sa kanila na sa tingin natin, no, baka noon, yun nga, hindi natin alam kung saan pupunta pagdating sa tanong sa pagbabayad ng buwis, pagdating sa mga kontrata natin. Ito ba manghahanap din natin sa grupo ng aktor or ito ba binibigay din natin na accessible sa kanila? Yes, kasama din sa help desks ay ang legal help desk. Aside from yung mga questions or kung meron silang mga bagay na gustong itanong tungkol sa mga batas, sa mga existing policies, meron ding help desk na tutulong sa kanila, let's say in times of filing of taxes. Pag kailangan ng mga clarifications, we have partnered with a firm, yung Mavi Invictus, na may inassign sila talaga sa amin na isang lawyer that will take care of these legal matters. Kasi syempre, bilang mga freelance workers, hindi naman tayo, wala namang karamihan, walang opisina, wala namang abogado, or sana may accountant that would take care of all the back-end administrative work. So, this is one of the things that that we can provide for our members. And then, we going beyond, kasi nasabi mo na kanina yung craft. Yes. Excited. Ano ba ang... Pwede ba tayo mag-share ko na kung ano yung mga nagagawa ngayon? O, magtanong Please, ka kaya muna. ito na nga, ito Tanong na ka nga. muna, Ito na sige. nga. My next Ipapunta question na is ako. kasi... Madami to, madami yes. to, Jazz. Alam mo Dahil naman, Kakadaldal ko madami-dami. talaga. Ba yan? Dahil kaka-launch lang actually ng grupo namin ng napaka-exciting na website. Ano ba ang kinalaman ng website nito sa ating local scene at paano to makakatulong sa ating mga actors? What is our goal to use this platform? For what? Okay, so 2 weeks ago po, nilaunch namin yung website namin. Siyempre, alam nyo, nowadays, alam naman po natin yung digital natin presence, parang napakahalaga ho. Ganon din ho sa industriya namin, sa aming mga actors. Kasi siyempre, alam nyo, minsan pag may pinanood ako ng isang pelikula, kahit sabi mga Hollywood films, tapos gusto kong alamin yung tungkol sa sino kayong gumaganap dito, i-search ko siya. Tapos marami kang pupuntahan, may Wikipedia, may IMDb, tapos ano kaya yung information na gusto kong malaman tungkol sa particular actor na ito. So, naisip namin, alam mo, sana magkaroon din tayo ng isang platform, isang database kung saan nandoon ang lahat ng mga aktor na Pilipino. All throughout the country, across the country. Kasi marami po tayong mga regional actors mula Luzon hanggang mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Isang platform kung saan nandun silang lahat. Nandun ang kanilang body of work, magmula nung nag-umpisa sila, nandun ang kanilang height, hair color, talagang all the details na kailangan ng isang professional actor. So kung naghahanap ka para sa pelikula, para sa commercial, para sa kung anumang project na kailangan mo, nandito na lahat. Yun yung goal natin, And halimbawa. then, pwede nang kumontak from here. Yes, so yung actor po, hindi po kami nag-manage ng mga actor. So just to be clear, sinisiguro namin na pag pumasok kayo sa website at naging siguro interesado kayo sa isang actor o group of actors, nandun po yung contact person ng kanilang mga respective managers kung sino yung tatawagan ninyo. Para syempre, di ba, diretso na kayo doon at hindi, this is not something that we monetize. So the Correct. platform is clear. We just want to also provide that access for casting. But more importantly, it is also in a way empowering the actor because siya yung nagiging architect ng kanyang, kumbaga, global calling card niya yan eh. Imagine, Yes. it's like your professional profile wherein kaya mong i-update, kaya mong i-upload yung iyong information. At itong information na to, siguradong tama. Kasi minsan, Ikaw na lahat mismo. ng impormasyon sa mga sites na hindi ikaw ang nag-upload, minsan may mga alam mo na, medyo inaccuracies. Yes. Pero dito, dahil ikaw mismo ang nag-upload ng iyong page, katulad ng social media pages natin, like your Facebook page, your Instagram page, or maybe even the closest would be LinkedIn. Di ba? Parang LinkedIn. Siguraduhin na talagang accurate yung information na nandyan. para sa'yo. Yan. Yes, yes. I just want to jump off what you said. It's your global calling card. And you know, we are here today. It's a creative summit. We are championing the Philippine creative industry. And we want the world to look at us, di ba? Yun yung goal natin eh.
Because the Filipino talent is really worthy of a global platform. Yes. So ito po, gusto natin, pag tumingin, naghanap sila ng artista na Pilipino, titignan na lang nila itong site na to. Kaya siya global calling card pag inisip natin. Because we are going global. Because the Filipino talent is definitely worthy of the global stage. Yes, at hindi to restricted sa Ay, mga thank you. aktor, Bye po. diba? Sa mga nandito na baka parte kayo ng iba-ibang sektor ng creative industry Totoo. ninyo, malay nyo, this might serve as an inspiration to do the same for your group and serve your group better para din kayo, meron din kayong maging global calling card bilang whatever it is, makeup artist, maybe you're into weaving, maybe you're in a different industry, and you can all become a collective para din magkaisa yung mga na pag-iisipan ninyong mga ideas. Malay nyo, matawag kayong representative tulad ni Iza and ni Ding Dong sa Congress. Ni Jasmine. Diba? Magbigay kayo ng boses sa industriya ninyo. So, maybe sa mga nakaupo, baka di kayo makarelate pa dahil di nyo maisip, di naman ako aktor, hindi to related sa akin. Pero guys, malay ninyo, ma-apply ninyo ito mismo sa industriya niyo or sa sector ninyo. Definitely. Diba? And for our industry, it can go even beyond actors one day. Hopefully. Mismo. But I wanted to go back to something because we talked about craft and building craft, empowering the actors. Do we have a mentorship of any kind, training in our group that we offer to members or even outside of the organization? Currently, what we've only done so far are workshops, master classes. Meron pong nag-masterclass dyan on different kinds of acting techniques. But now, ngayon po we are still establishing because we want to talk about, we want to eventually have an ACE learning hub. We want to also institutionalize this. We want to create modules. And sana, baka po may mga nakikinig dito na nasa gobyerno, perhaps TESDA accreditation one day or Department of Education, ay magkaroon po ng module at may partners tayo na pwede pong mga eskwelahan para kasama ang aktor sa pag-hone ng craft ng mga actors, ng mga miyembro natin particularly. And even beyond, yung mga siguro nasa eskwelahan pa ay matulungan din. Maging parte pa tayo ng mga programa, ng Yes. current existing mga curriculums, hindi ba? Yes. So that is the plan. Hopefully one day, maging part Yes. tayo niyan. Okay, I've got a pretty loaded question coming up. Uy, So, si Chair na yan, teka lang, pag-loaded. babasahin ko lang guys, kasi mahaba to. But with Actor, League of Filipino Actors, Proud Actor 2030 initiative, there's a clear effort to uplift and professionalize the acting community in the Philippines. How do you see this movement connecting the sector to the larger creative economy? And what role do actors play in shaping the future of this creative ecosystem? Wow, Jazz, alam mo, napakagandang tanong. Kasi when we got the invitation, doon ko lang unang nakita yung Creative Industries Development Plan 2030. And parang kinilabutan ako kasi parang nagtugma siya doon sa ating plano na Proud Actor Wow. 2030. Parang siyempre, you can think of any other number, pwedeng 20, 35, o di ba, parang 45. Pero talagang nag-swak siya. And I think dahil meron talagang common goal eh. And because we already feel the need that there needs to be changes, di ba? There needs to be some advancements. Kailangan may progress. Pero siyempre, hindi naman pwedeng isang sektor lang ang gagalaw. Kailangan talaga meron kang sinasandalang isang malinaw na development plan. That's why we are grateful that there is this Creative Industries Development Plan na naging resulta ng isang batas ni Kong Tov. Because of that, malinaw na sa lahat na ito, meron tayong may guidebook tayo. So ang role na lang ng bawat miyembro ng industriya na to ay gawing basis ito at sana isang direksyon talaga tayong pupuntahan. Yung sa atin, yung sa aktor, we are just a part of this huge ecosystem. Marami pong moving parts, marami pong miyembro ng creative industries. And we recognize that we play a part, no matter how big or small, but even before participating, di ba, in that grand plan, kailangan palakasin muna natin yung ating hanay. So that is what we're doing. Because when we empower ourselves, and now we become ready to take on a greater role,
which is to be part of that greater creative industries plan na para, oy, ready na kami. Kapag kailangan nyo ng world-class na Pinoy actors, ready na kami. Gusto nyo ng isang proud professional performer, ready kami, sasama kami sa inyo papuntang 2030. Ready na sumaba kahit saan pa ilagay, diba? Tama yon. Alam nyo guys, really I hope you guys take this home and it serves as inspiration for your collective groups, for your different sectors. Kasi for us, this was just a dream 5-6 years ago na sana this has a long-term effect on our industry, on our sector as actors. And ako, being part of the youth sector of the actor group, I look up to Iza and Ding Dong to really impart so much knowledge. And Tayo. yeah. Wala naman akong sinabing hindi. Youthful glow I and just energy. prioritize ako yung youth. Pero talagang, tama, totoo I yan. get so much inspiration and knowledge from them leading our group and also guiding our group along the way. So, maraming salamat sa oras ninyo. But before going, anything you guys would like to impart for our audience to take home or any last few words to say about Aktor? Nagmi-meeting pa kami, sinong unang magsasalita. Yung ganun, di ba? Siyempre, bibigay ko kay Chair Dong yung huling salita. Pero unang-una po, gusto namin magpasalamat sa Go Negosyo for this wonderful opportunity to be able to share with you what we are doing for Aktor. At siyempre, kasama dito ang mga fellow creatives natin. It's really so wonderful to see this happening, that there is this summit today, to see Kong Toff here in front of us at lahat po kayo at ang mga nanonood din sa Facebook, sa mga streaming app. So, thank you for this opportunity. And siguro, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina. Yes, actors, but I really believe in the Filipino talent, in the Filipino creatives. At oras na para tayo ay magkaisa. Kasi we have to do this together. We have to be such a strong industry that they can't help but look at us. They can't help but think of us. And I know that we can do this. So, I am so excited. We are so excited, not just for actors, but for the entire creative industry. Because in 2030, alam ko sama-sama natin na maaabot ang ating mga pangarap para sa ating industriya. So, yun po. Salamat. Thank you, President Isa. Chairman Ding Dong. I love it. Yun talaga yun. Alam mo, totoo talaga yung sinabi ni Iza. And I think there is something about being part of a creative industry na medyo yun yung ating, in a way, advantage. Because lahat naman po ng industriya may problema. Lahat naman po ng industriya ay may mga gaps, may mga suliranin at nag-i-evolve yan parati, never ending yan. Pero and I believe that being part of a creative industry, we always also think of ways on how to think of solutions to these gaps. Think of possible solutions, yung mga po pwedeng tumulong dito sa mga problema at mga suliranin na hinaharap natin. Kasi may creative ways di ba, how to doing it. May partner, di ba? Mga partners. And right now, gusto ko lang i-impart yung natutunan po namin in building the organization. Na iba talaga kapag meron kayong samahan when you want to solve a problem. Kasi mahirap kung gagawin nyo siya mag-isa eh. So that's why I would like to encourage people to get in touch with your communities, get in touch with your guilds. How do we empower the guilds? Because if we want to push for things, it's better if we push it together. Diba? Kesa sa nag-iisa. No man is an island. That's right. And I can just imagine when all of the communities are coming together and then kapag meron talaga tayong isang North Star na gustong puntahan, napakaganda talaga siguro ng posibleng pwede mangyari. And that's a dream. That's a dream for all of us. Wow. Maraming salamat, Chairman Ding Dong, President Iza, for joining us ngayong tanghali hapon na ito. Maraming salamat po. And before we go, please, let's take a photo together. I am so lucky to have hosted this segment with you both. And for Secretary actors. Jasmine Curtis Win. Future leader na po ito. May kaba ako.